Ronald Llamas, bumilib nga ba kay BP Sara Duterte? Ito, pakinggan po natin. Nagulat mo yung Sec Llamas, hindi Yusek Lerclas. Sec Llamas, go ahead. Well, sabi ng lolo ko kasi, ang crisis is also an opportunity. Kaya sa Eto hindi na nakakapagtaka mga kababayan kung bakit ginagawang katatawanan na ngayon, especially na mga kababayan Pilipino po natin si Vice President Sara Duterte. Kasi kung matatandaan nyo, di ba may nag-viral na gasoline boy mga kababayan na magaling magpaliwanag patungkol po sa nangyayaring crisis sa gasolina dito po sa ating bansa. Unlike dun sa paliwanag ni Sara Duterte. So ngayon, ito mga kababayan, pakinggan po natin. Mandarin, ang definition ng crisis ay twofold. No? Yes, ganun yan. Negative as well as positive. Dialectical, di ba? Kaya halimbawa, sa mga panahon na meron tayong crisis, no, ay mahalaga yan to define leaders. Yes. Very defining yan. No? Absolutely. Diyan nasusubukan kasi ang mga pinuno, di ba? Ditong nakaraang mga araw, medyo bumilib ako. Dahil biglang nadalas ang appearances ng aking minamahal na Vice President. Dalas nang lumabas ngayon. At nagsasuggest siya ng mga posibleng solusyon dito sa crisis na ito. Kaya pasensya na. Medyo pasensya na kay Yusek. Medyo bumilib ako eh. Tatanggapin ko yan. Bumilib eh. Medyo may kaunti lang na mga kaunti lang na kakulangan. Kaunti lang naman, no? Halimbawa, pinopost niya na huwag kayong mag-carpooling. Huwag kayong mag-bisikleta. Dahil dapat mag-preserve kayo ng energy sa panahon ng oil crisis. Hindi, biro yan, ha? Sinabi niya yun, ha? Sinabi niya yun, no? Kaya unawain nyo na lang, no? Mag-save ng energy during an oil crisis, no? At huwag kayong mag-carpooling at huwag kayong magbisikleta. By her own words shall he be judged. Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta, at pwedeng ayusin ang schedule ng lakad upang mabawasan ang madalas na pagbiyahe.